Hello! So, kung Pinoy gamer ka at mahilig ka sa PlayStation, sigurado kilala mo si JC Caloy. So, ito, pinahiram niya tayo nito kanyang PlayStation Portal na 30th Anniversary Edition. So, nagkaroon na ako guys ng PS Portal. So, 2 beses na. So, pareho ko siyang dinispose o binenta. Kasi yung una nga, binili ko kasi na-hype ako. So, nakatapos naman ako doon ng game. Natapos ko doon yung A Plague's Tale. Saka yung Ghost of Tsushima. Tapos, na-miss ko. Bumili ulit ako ng bago. So, binenta ko ulit. So ito guys yung itsura ng box niya. So ang bukasan niya guys dito sa gilid. So mahuhugot na natin siya. So makikita natin sa packaging niya, meron siyang mga nakasulat. Square, triangle, X, circle. Tapos yung sa circle, may nakadikit na number 3. Which is for 30 years na ang PlayStation. Then ito na siya. Sabi no, may box, sa loob ng box, sa loob ng box. Then, yun, sa wakas. So, alisin ko lang to Nice. So, ang kulay niya guys ay kamukha siya nung unang PlayStation. So, color gray siya. So guys, actually, 3 na tong PS Portal na nirelease ng PlayStation. Siyempre guys, yung unang release ay yung color white. Nakakamukha nga nung PlayStation 5. Then, sumunod naman guys, itong 30th Anniversary Edition nila. Itong color gray. And yung latest guys na nirelease nito ay yung color black. So, yun nga guys, yung gustong-gusto ko talagang bilhin na pinuntahan ko pa sa Game Extreme. So, ang presyo niya guys is $39.95 raw. So, less 1,000 siya kapag kinash mo siya. So, medyo nahihirapan lang yung camera ko, no? Pero pag tiningnan mo yung likod niya, yung sa grip part niya, yan, may makikita ka dyan guys ng mga emboss. So, yung mga naka-emboss na yan guys, yun rin nakikita mo dito sa box niya. Yung square, triangle, 3, circle, and syempre yung X. So, hanapan ko na lang guys sa Google ng picture, no, para mas ma-appreciate nyo siya. So, ang itsura niya guys, para ka lang kumuha ng PlayStation na controller, tapos ilagyan mo lang siya ng screen sa gitna, kaso wala ito. Itong touchpad. So, gano'n rin siya. Syempre, may D-pad siya, 2 analog. Yan, then ito yung PlayStation button. Ito yung create button or yung parang capture button. Then, ito yung start. Tapos, square, triangle, X, circle. Tapos, sa taas niya, syempre, L1, R1. Tapos, dito naman yung R1, R2. Tapos may speaker siya, itong dalawa na to, no? So kakaiba siya kasi nasa taas yung speaker niya. Tapos ito yung power button, ito naman yung link button. So ginagamit to guys kapag bumili ka nung earphone na na-prepare dito sa PS5 kasi wala siyang Bluetooth. Then plus minus para sa volume, tapos sa likod niya walang laman. Tapos sa ilalim niya guys, nandito yung USB Type-C port niya and ito yung 3.5mm port. Then meron siyang ilaw dito. Tapos itong curve na to, umiilaw rin yan So napakasimple lang naman itong i-connect. So punta ka lang sa settings, tapos network, tapos set up internet connection and then connect ka lang sa Wi-Fi niya. Tapos pag nakakonect ka na sa Wi-Fi niya guys, ang gawin mo lang ay i-press mo lang to, itong PlayStation button. Then, syempre, download ka ng PS app. Tapos dito ka mag-login ng iyong account. Tapos press mo lang yung settings button. Then, scan QR code. Tapos scan mo lang siya. Approve. So, okay mo lang. Yan, tapos pair a PS5. Then, syempre, makikita na dito yung PlayStation 5 na nakalagin doon sa account mo. So, i-select mo lang siya. Then, continue mo lang siya. Yan, so makikita mo na yung portal screen. Diba? Talagang literal na portal siya. So, kukonect na yan guys sa PS5 mo. So, hintayin lang natin. Minsan mabagal, minsan mabilis siya mag-connect. Yan, so, habang hinihintay natin siya guys mag-connect, so tingnan lang natin yung kanyang settings button. So, dito may nakalagay disconnect. And syempre, dito pwede mo siyang i-link doon sa headset ng PS5. Tapos, brightness. Then, sa settings siya guys. So, meron ditong network. Then, sa system naman natin, system software, device information, pwede mo i-update. Then, next, meron siyang language, date and time, battery. So, ito yung bagong settings siya ngayon kasi dati wala tong show battery percentage, no? So, nag-update rin to guys. Yan. Then, set time until entering rest mode. Yan. So, pwede mo siyang gawing 1 minute up to 5 minutes or pwede rin hindi siya nagre-rest. Siyempre, display brightness. So, pwedeng madilim or pwedeng malinaw. Tapos itong light bar, itong gilid na yan, nakita niyo yung color blue na umiilaw na yan, pwede mo rin niyang baguhin. So pwede mo siyang i-off. Pero mas maganda i-on mo siya. Then, brightness of mute button. Ito yung mute button natin. So pwede mo rin siyang i-off or pwede mo rin siyang i-on. Yan, tapos sa controller naman natin, vibration intensity. Yun ang kinagandahan nito guys, itong portal. Kaysa guys, gagamit ka lang ng cellphone na may controller, no, kasi meron siyang vibration. So kung ano yung nafe-feel mo dito guys, yun rin guys yung mafe-feel mo dito. Kasi yun talaga isa guys sa mga selling point ng PlayStation, yung kanyang haptic feedback. Hindi lang sobrang ganda guys yun ang pinakamagandang haptic feedback
na makukuha mo sa mga controller, no? So panis na panis guys yung Xbox sa controller ng PS5, lalo na pag naglalaro ka ng Astrobot, feel na feel mo talaga lahat. So experience mo dito guys, may experience mo rin siya dito. Okay, so vibration intensity, meron siyang strong, medium, weak, and off. So standard natin is strong trigger effect. Yan, so strong, medium, weak, off. So strong rin natin. Then PS Link device, no? Pero wala tayong device para sa PS Link. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kami 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB The Printing Shop at sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. So ito guys, naka-connect na tayo. So depende yan guys sa speed ng internet mo. Minsan mabagal, minsan mabilis. Yan, so try natin Witcher, yung nilalaro ko. Oh, don't worry. That's just how Agar is. Be back to his jolly old self by evening. What brings you here? I've come to apologize. And you're well. Yan, so makikita nyo na maganda yung kanyang graphics. Kasi guys, ang bumubuhat talaga ng load ng graphics niya ay yung PS5. So ito is streaming device lang talaga, no? So parang kinakas mo lang yung PS5 mo papunta dito. So wala talaga siyang game sa loob. Yan, so pag nakikita nyo guys na lumalabo tong screen nyo, ibig sabihin no mabagal yung internet connection nyo. So actually guys, nung nilabas tong PS Portal, no, so maraming taas ng kilay dito. So bakit ako sila bibili nito? Eh pwede mo naman tong gawin nang kahit walang PS Portal, no? So ito guys, pakita ko sa inyo yung iba't ibang paraan paano ka makakapag remote play kahit na wala kang PS Portal. So i-disconnect ko muna siya. So guys, kung meron kang laptop, ano kaya PC gaming handheld, so pwede ka mag-download ng Chiaki. So ito guys, libre lang to, i-register mo lang yung PS5 mo dito, then pwede ka na kaagad maglaro. So pareho lang sila ng experience ng PS Portal. Ang pinagkaiba lang nito guys, syempre wala siyang haptic feedback na hinahanap-hanap nga natin sa mga controller ng PS5. Kasi grabe talaga guys ang haptic feedback ng PS5 na controller na meron rin guys dito sa PS Portal. Dito guys, wala siyang vibration. Sumunod guys na paraan, so kung meron kang Android na gaming handheld na kamukha nitong Retroid Pocket Flip 2 na meron siyang controller sa loob, so pwede ka rin guys maglaro dito. Pero hindi siya pwede guys sa official na PS Remote app. So magda-download ka dito guys ng PX Play. So itong PX Play na to guys, may bayad to. So mga 300 pesos yung bayad dito. So set up mo lang rin siya, then ilo-local connect mo lang siya. Yan, so pwede ka na rin maglaro guys using your Android handheld device lang. So pwede rin guys na gumamit ka ng tablet, tapos dito mo lang siya kontrolin. Or pwede rin guys na gumamit ka ng tablet tapos gumamit ka nitong Galileo G8 na Bluetooth na controller. So ang problema lang guys kapag ka Bluetooth na controller, ramdam na ramdam mo yung delay Tingnan nyo, para kang umihila ng kalabaw. Tingnan nyo to Ayun o. Nakita nyo yun? Ayun o, ang tagal. Ayun o. No, so medyo mabagal talaga guys kapag gumagamit ka ng Bluetooth na controller. Hindi kamukha nito guys na talagang integrated yung controller dito Saka ito rin guys na integrated rin yung controller dito. So tip lang guys para mabawasan yung delay, no? So gumamit ka ng wire, then i-connect mo lang siya dun sa controller mo at syempre dito sa tablet mo. Pag ganyan guys yung ginawa mong setup, bawas na yung delay niyan. Halos wala na rin siyang delay. Hindi ka mukha nang naka-Bluetooth ka lang. Ramdam mo talaga So isa pa guys, paraan para makapag-remote play ka. Tapos gusto mo guys gamitin yung official na remote play ng PlayStation 5 kasi yun free lang yun, wala kang babayaran. Ang kailangan mo dun guys is gumamit ka ng legit na controller talaga ng PS5. So ang gagawin mo dun guys, i-hold mo lang to, itong create button. Tapos i-hold mo rin to, itong PS button. Yan, so i-hold mo lang siyang pareho. Yan, makikita mo na nagbiblink na siya. Punta ka lang sa cellphone mo, tapos syempre i-pair mo lang siya. Yan, madidetect niya na dual sense wireless controller, no? So i-pair mo lang siya. Tapos pair. Yan, so pag na-pair mo na siya guys, mag-stop na yung blinking niya. Then bili ka nito guys, itong clip. So ginagawa dyan, kiniklip mo lang siya na ganyan. Si-clip mo lang siya. Yun. O, diba? Tapos pwede mo nang ilagay yung cellphone mo dito. So nauurong yan yan. So ganito guys yung setup mo. So mabigat siya. And hindi lang guys sa PlayStation to pwedeng gamitin Pwede mo rin tong gamitin guys sa any game na gusto mo. So ngayon guys, i-open lang natin yung official na PS Remote Play. Yan, tapos i-connect lang natin siya doon sa PlayStation ko. Diba? Pwede ka rin maglaro. So pag ganito yung setup mo guys, ay ginagamit mo tong PlayStation na controller at hindi siya third party na controller, no? So mas konti yung delay niya kahit na true Bluetooth siya nakakonect. Hindi kamukha ng kapag third party, kamukha ng Galileo G8. Ramdam mo talaga yung delay niya So guys, so nakaraan meron na rin naman akong ginawa
na vlog about sa pros and cons nitong PlayStation Portal, no? Pero dito naman, sasabihin ko naman sa inyo guys, kung kailangan mo ba talaga nito, o pwede na guys yung mga technique na sinabi ko kanina, kamukha nitong ROG Ally X, itong tablet, itong gaming handheld, or ito guys na lalagyan mo na lang siya ng cellphone. So doon muna tayo guys sa mga dahilan kung bakit kailangan mong bumili. Siyempre unang-una guys, yung like kong sinasabi kanina pa, na yung DualSense features nito, kamukha ng haptic feedback, ay dito mo lang guys siya may experience. Dito lang sa PS Portal, hindi mo siya guys may experience dito, kahit na dito guys na PlayStation na mismo na controller, tapos ilagyan mo siya ng cellphone, wala rin to guys haptic feedback. So may experience mo lang talaga guys yung haptic feedback nito, dito lang talaga guys sa PlayStation Portal. Pangalawa guys, sa dahilan kung bakit mo kailangan bumili ng PS Portal, syempre kung sanay ka na sa PlayStation, dito sa controller na to, hindi ka na maninibago dito. Ang pinagkaiba lang nilang dalawa ay mas maliit lang guys yung handle nito kaysa dito. So kung komportable ka guys sa DualSense ng PS5, sigurado guys magiging komportable ka rin dito. Tapos ito nga pala, itong mga analog niya, mas maliit siya dito. Kasi ito talagang buo to eh. Ito medyo maliit guys yung analog niya. Ano, kung i-compare mo silang dalawa. So pangatlo guys sa dahilan ay syempre yung screen niya. Kahit hindi siya OLED screen guys, ang ganda ng screen nito. Kasi mas maganda yung screen nitong PS Portal kaysa dito. Mas maganda pa sa kanya guys is 8 inches na screen siya, no? So syempre mas malaki siya dito. Ito 7 inches. Yung cellphone ko guys almost 7 inches. And kung sa tablet naman na ganito guys, na masyado naman tong malaki. Tapos bukod nga guys sa komportable ka dito kasi nga para ka lang rin umahawak ng DualSense ng PlayStation, ay magaan to. Kasi mga 500 grams lang to eh. Hindi ka mukha ng eto, mga 700 grams to eh. Tapos ito naman, ito talaga mabigat to. Almost 1 kilo na to, no? So ito guys, sobrang komportable na to kasi nga wala siyang mabibigat na mga pyesa sa loob. Kasi nga ang bumubuhat again guys ng mga graphics nito ay dun sa PS5. So ini-stream lang talaga siya dito. Then ang next na ginagandaan nito guys, no, walang distraction. So kapag ito yung ginagamit mo guys, talagang ginawa lang to para sa PlayStation 5. So talagang panglaro lang talaga to ng PlayStation. Hindi ka mukha guys kapag dito ka nag-i-stream, no? So marami kang pwedeng gawin dito eh. So minsan madidistract ka na yun na lang yung gagawin mo. Eh lalo naman kapag ka sa cellphone or sa tablet ka guys magi-stream. So kapag ka may nag-notify sa'yo, kamukha nito mga notification nito, eh madidistract ka na. So ang gagawin mo na lang yan guys, syempre mag-i-scroll ka na lang kaysa maglaro ka. Hindi ka mukha guys dito sa PS Portal na talagang wala kang ibang pwedeng gawin dito kundi maglaro lang talaga ng PS5. Hindi ka pwedeng manood ng video dito eh. Hindi ka rin pwedeng manood ng Netflix dito. At syempre hindi ka pwedeng mag-FB dito. Talagang ginawa lang to again para sa PS5 lang talaga. So dahil nga guys para sa PS5 lang talaga to ginawa, ay talagang sobrang optimized ng performance nito. So dito guys hindi ka talaga makakaramdam ng delay, ng lag. Para ka lang rin talagang naglalaro sa TV mo. Hindi ka mukha guys ng kapag ka dito ka naglalaro, minsan naglalag siya, minsan naghahang siya. Pero pag sa PlayStation Portal ka talagang naglaro, akala mo sa TV ka lang talaga naglalaro eh, no? Wala ka talagang mararamdaman na delay o lag dito. And next naman guys ay yung kanyang pagiging simple. So paano ko guys sinabing simple? Ang gagawin mo lang dito, pulutin mo lang siya, on mo lang siya, press mo lang to, itong PS button, then yan na. Hintayin mo lang siya mag-connect doon sa PlayStation mo. So ang setup dito guys sa una lang, pero pag na-setup mo na siya, wala ka na masyadong gagawin dito. So talagang dedicated lang talaga to para sa PlayStation mo. Matagal talaga to guys malobat sa mga nagtatanong. So sa experience ko guys, mga 3 to 4 hours siya bago siya malobat. So hindi ka mukha guys sa mga handheld na ganito na kapag ka tinatasan mo yung graphics niya, syempre mas mabilis tong malobat. Ito nga guys, again streaming device lang to. So hindi ito guys yung bumubuhat ng load o ng power ng PlayStation. So ang bubuhat pa rin guys is yung PlayStation. So hindi mo guys pwedeng baguhin yung settings ng graphics dito kasi kung ano nakikita mo na graphics settings sa PlayStation 5 which is sobrang ganda na ha, ay gano'n rin guys yung may experience mo dito. So hindi mo guys kailangan babaan yung quality ng game mo para lang makatipid ka sa battery. Kung ano yung nakikita mo again sa PlayStation 5 mo doon sa TV, yun rin guys yung makikita mo dito. And isa ba guys sa kinagandahan nito ngayon nung bago niyang update, kaya naging hype na hype to lalo, ay pwede ka na maglaro dito kahit wala kang PlayStation 5. Pero dapat dun guys gagawa ka ng bagong account. Tapos yung region mo guys ay ilalagay mo sa US region. So sorry wala tayong demo ng ganon, pero pag ginawa mo yun guys, may makikita ka dito, di ba 5 lang to, may makikita ka dito pang 6. So may nakalagay na dito na parang cloud streaming. So kapag ka nag-member ka dun guys, ang price yata nun is 1,000 per month. So lahat guys na nasa gallery ng PlayStation Plus, ito pakita ko sa inyo. So lahat yan guys malalaro mo na. True Cloud Gaming.
kahit wala kang PS5. So ang issue lang talaga dun guys ay syempre kailangan mo ng malakas na internet. So punta naman tayo dun guys sa mga dahilan kung bakit hindi mo kailangan bumili ng PS Portal. Syempre unang-una dyan guys, budget. So kung wala kang budget talaga, hindi ka talaga makakabili nito. Tapos kung meron ka namang mga ganito ng setup, yung tablet na may controller, or itong DualSense kaya lalagyan mo lang siya ng cellphone, or kung meron ka namang laptop or gaming handheld na Windows na kamukha nga nitong ROG Ally X, or kahit na ganito guys, itong Android handheld na kahit na sobrang luma na niyan guys, yung Android handheld mo o yung cellphone mo guys, kayang-kaya niya guys matakbuhin yung PS Remote Play. Kasi nga guys, again, hindi yung mismong device na to yung bumubuhat yung graphics at power ng mga games. So ang bumubuhat pa rin nun guys, syempre yung PS5 pa rin. Tapos ini-stream mo lang siya dito. So yung graphics guys, hindi pa rin bababa. Same graphics pa rin guys nung nakikita mo sa PlayStation. So hindi siya portable, kita nyo naman malaki siya. So hindi siya guys kasya sa bulsa nyo. So kung naka-iPhone ka guys, meron tinatawag guys na Backbone 1. Yung controller na yun guys, pwede mo ikabit dun yung iPhone mo and pwede ka guys mag-remote play rin. So mas maliit siya guys kaysa dito. At yun guys, pwede mong ibulsa yun. Advantage nga nito, ginawa lang to para sa PlayStation. So yun rin guys yung disadvantage niya, no? Kasi ang presyo nito is 13,000 mahigit kapag ka brand new. Tapos ang kaya niya lang gawin, i-remote play lang guys yung mga laro ng PlayStation 5. So hindi ka nga pwede mag-FB dito, hindi ka pwede mag-YouTube, etc. No? So yung 13,000 na yun, pwede ka nang bumili ng cellphone na marami ka nang pwedeng gawin. At the same time, pwede mo rin guys gawin yung nagagawa nito dun sa cellphone mo. Then next naman guys, sa experience ko to hindi ko siya magamit sa labas ng bahay. So ngayon i-try ulit natin siya, no. So yung PS Portal, i-connect ko siya dito sa cellphone ko. So speed test ko lang to. Then yung hotspot niya guys, makikita nyo na ang pangalan ng hotspot niya ay The Printing Shock 3. Yan, makikita nyo na naka-connect rin siya guys sa The Printing Shock 3. So try natin guys mag-speed test. Makikita nyo guys na 101 Mbps yung kanyang download speed, no. So try natin ngayon na kumonek. Yan, so i-connect natin siya. Yan, so kumunik naman siya guys. So tingnan natin guys na kung playable ba siya. Yan, so makikita nyo na nagpipixelize siya. Yan na, 100 Mbps guys yung speed test ko kanina. Grabe, ang lakas nung lag na hindi talaga siya playable para sa akin. So ang gawin natin guys ay palitan natin. So i-connect ko siya guys doon sa internet ko dito mismo sa bahay. Yan, so pag nakakonect na guys sa internet sa bahay, yan, sobrang ganda talaga ng gameplay niya. So para sa akin lang naman to, hindi talaga siya magandang laruin sa labas ng bahay. So mas maganda talaga siya guys ay sa loob lang ng bahay, tapos yung PlayStation 5 mo at syempre itong PlayStation Portal mo ay nasa same network dapat. Then sumunod naman guys, tinry ko siyang i-connect dun sa Wi-Fi ng ibang bahay. So nasa ibang bahay ako, tapos yung PlayStation ko syempre nasa bahay ko. So tinry ko siya guys, no, kung mag-prepare ba siya. So ito guys, PLDT home fiber na to, no? So hindi na siya mobile data. So ang nakuha nating speed is 48.5 Mbps, no? So naka-connect na rin tayo Cancer TV. So testing natin guys kung makakonect na tayo, no, kasi kanina hindi tayo makakonect pagka data lang eh. So ngayon is fiber na siya. So try natin kumonect. A few moments later. Sobrang tagal nitong kumonect pero gumana naman siya. Ang problema lang dun guys ay hindi ko siya na video. Kaya wala ako guys actual footage ng gumagana na yung portal sa ibang bahay. Good news guys, nag-pair naman siya. Ang problema lang nun guys, hindi siya playable kasi sobrang pixelized talaga guys. Eh mabilis naman yung internet ko, and yung internet naman ng bahay na pinuntahan ko mabilis rin naman. So hindi ko alam kung meron akong hindi nakakalikot na maayos, pero hindi talaga guys maganda yung naging experience ko nun. Kasi ang nilaro ko nun dati is yung Ghost of Tsushima. Talagang sobrang pixelated niya at hindi na talaga siya playable. So maganda lang to guys talaga kapag ka naglalaro ka doon sa sarili mong bahay na nakakonect guys yung PlayStation mo saka itong portal sa same network. So conclusion lang natin guys, so kung kailangan mo ba talaga ng PlayStation Portal or hindi. Syempre unang-una, kung meron ka naman budget na 13,000 pesos, so maganda talaga to guys idagdag dyan sa mga accessories mo ng PlayStation 5. And speaking of accessories guys, so kung meron kang PlayStation Portal, no, so pwede kang bumili nito. Itong dock na to, kasi pwede kang maglagay dito ng dalawang controller, tapos ito naman ay pwede siya dito. Yan o. Kaya ako meron nito guys kasi nga nagkaroon na ako nito 2 beses na. So ngayon, hindi ko na siya china-charge dito. Ang ginagawa ko na lang dito ngayon,
Sina-charge ko 3 controller. Yan, so ganyan na guys yung itsura niya ngayon. And kung madalas guys ginagamit yung TV niya sa bahay nyo, no, tapos gusto mo rin maglaro ng PlayStation, so bagay na bagay ito guys, no, kung tito gamer o daddy gamer ka na, di ba? Kasi nga pasulyap-sulyap lang tayo maglaro. So kung ganun ka guys, ay hindi mo na kailangan mag-setup sa malaking TV. So kailangan mo lang guys, syempre dadamputin mo lang to again, i-on mo lang siya, ipipress mo lang tong PlayStation button, tapos hintayin mo lang siyang mag-connect, then i-press mo lang yung play, and yan, makakapaglaro ka na kaagad. Tapos kung gusto mo nga guys ma-experience yung best experience ng remote play, kasi nga guys meron siyang haptic feedback, nakamukha nitong sa DualSense, na ma-experience mo rin siya dito, no, yung mga trigger, syempre yung mga vibration. So dito mo lang guys siya ma-experience. So again, kahit na gumamit ka ng PlayStation na controller, tapos ilagyan mo siya guys ng cellphone lang na ganito, hindi mo guys ma-experience yung haptic feedback kasi hindi ito magbabibrate. So guys, kung gusto mo mag-avail ng PS Portal, syempre mga accessories na pinakita ko dito, kamukha nung clip, dun sa DualSense, at syempre yung dock na pwede dalawang DualSense, at syempre yung PS Portal pwede mo rin i-dock doon. So maglalagay ako ng link sa description section ng video na to, at make sure lang guys na yung link na yun ay kiklik mo para hindi ka ma-scam. So again, maraming salamat ulit kay Boss JC Kaloy sa pagpapahiram niya sa akin itong 30th anniversary edition ng PlayStation. Grabe, sobrang ganda nito. So ganyan lang naman kami mga content creator, no? So syempre nagtutulungan lang kami. Kasi nga guys, mahal talagang bumili ng mga gadget na ganito. So na-appreciate ko ulit yung mga nagpapahiram sa akin ng mga gadget, at yung iba talaga nag-PM sa akin at gusto rin nilang ipa-review sa akin yung mga gadget nila. Ang problema lang nun guys, ay yung karamihan dyan ay meron na ako. So ang hinahanap ko ngayon na gadget is yung MSI Klo 8i, yung bago. Ano kaya yung Lenovo Legion Go S. So kung meron ka naman nun guys, no? So pairamin mo naman ako kahit na isang araw lang para lang ma-feature natin dito sa vlog ko. So kung nakatulong naman sa itong video na to sa pagde-decide mo kung bibili ka ba nito o hindi, so wag mo naman kakalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!